Sa pangalan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristong pinakamakapangyarihan sa lahat, na siya ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, na sa pamamagitan ng kanyang pinakamakapangyarihang makamay ay kanyang ginawa ang tao mula sa likabok ng lupa ayon sa kanyang wangis. At siya din na walang mancha, walang dungis at walang kapintasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristong pinakamakapangyarihan sa lahat. At sa pangalan din po ng kanyang mga isinugo nitong huling kapanahunan, wala pong ibang ating mahal at kagalang-galang na Father Lahi. At sa pangalan din po sa pagbabalik ng Espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo, wala pong ibang ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi. Isang magpalang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at kung saan man makarating ang palatuntunang Pastor Lahi Live. At isang magpalang gabi din po sa ating Vice President sa the Kingdom of God and His Righteousness. Thou magnify thy word above all thy name. Wala pong iba ating mahal na Vice President, Pastor Amancio Baculba Buntilao, kasama po ng kanyang mahal sa buhay, Sister Mila Buntilao, at sa inyong buong pamilya. At sa ating First Division Pastor, Pastor Noriela Mukatkat, kasama ng inyong mahal sa buhay, Sister Blessing Mina Mukatkat, at sa inyong buong pamilya. At sa ating mahal na Elder Jan sa San Francisco del Sur, Elder Eli Gulyas, kasama ng inyong very supportive na wife, Sister Myra Gulyas, at kay Sister Mitch, at sa inyong mga anak na magaganda, Elder Eli and Sister Myra, at kay Elder Nimuel Gulyas and family, Sister Marites, kay Sister Kim, kay Brother Preach, at kay Elder Jan and family, kay Sister Lydia, at sa inyong lahat dyan sa Gulyas family. At dyan naman po sa Tago mga kapatid, binabati ko ng isang palang gabi ang aking mga mahal na mga kapatid, Brother Michael Uwayas Kabasag, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister LV Kabasag, at kay Giana, kay Baby Giana. At sa aking isang kapatid pa, Brother Golden Ray Kabasag, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Elma Kabasag, at kay Liana, at kay Dodong Fraxil. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. At dyan naman po sa Davao mga kapatid, isang mapalang gabi sa ating legendary organist, sa ating sound engineer sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, walang iba, Brother James Pasanting Biloy Jr., kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Queenie Kabahog, at kay Caleb Isaac. At happy birthday kay Baby Shiva. Happy birthday kay Baby Shiva. Magandang gabi sa iyo dyan, sa inyong lahat, Sister Queens. At sa ating Second Division Pastor, binabati natin ang isang palang gabi. Wala pong iba, Pastor Alex Roydas, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Judith Roydas, at sa inyong buong pamilya, at sa lahat po ng mga pastor at elder dito sa Division 2. Magandang gabi po sa ating lahat. At sa ating Third Division Pastor naman, binabati natin ang isang palang gabi, Pastor Marcos Turiba, kasama ng inyong mahal sa buhay, Sister Virginia Turiba, at sa inyong buong pamilya, sa lahat ng mga pastor at elder sa Division 3, Pastor Tundag, Pastor Palarion, at sa lahat pa, Elder Rebusto, Elder Lolong sa Tundag at Manigos family, Calyora family, Elder Lolong sa Sir Jen, kay Sir Justine, kay Pring Pring, kay Tantan, kay Genevieve, kay Janice, kay Brother Jack Jack, kay Sister Apple, at kay Elder Ray. Magandang gabi sa inyong lahat dyan sa Division 3, at kay Elder Roland Pinkian, at sa lahat ng nandyan ngayon sa Division 3, mga pastor at elder. Kina Elder GC Ibag Manalo. Elder GC Ibag, at kay Elder Alfredo Manalo dyan sa Margos sa Tubig. At dyan naman po mga kapatid sa ating bayaning guro, kay Sister Glenda o Ma'am Glenda Cordova, kasama ninyong buong pamilya, at kay Sister Wendelina Cordova. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Sa Labad family, Elder Max and Sister Sally, Brother Junley and Brother Joven. At sa ating 4th Division Pastor naman, isang mapalang gabi, Pastor Joseph Salig, kasama ng mahal sa buhay, Sister Flor Delisa Salig, at sa inyong buong pamilya, at sa lahat ng mga pastor at elder dyan sa Division 4. Walang iba, ang dami nila, Pastor Ruel, Pastor Jesse, Pastor Mateo Algabre, ang pinalanggang kapigas sa kinabuhi ni Sister Ami Algabre, Pastor Carlito Calyura, sino pa? Elder Albert Balaga, Elder Dorado, Elder Nelson Bation, at marami pang iba mga kapatid sa Division 4. Elder Muraca, Elder Jason Mercurio, sa lahat-lahat ng mga pastor at elder sa Division 4. At dako naman tayo sa Palawan mga kapatid sa ating 5th Division Pastor. Mayad na gabi, ganindong tanan, Pastor Nestor Manga, kasama ng iyong Naina, yung mahal sa buhay, Sister Fe Manga.
at sa inyong buong pamilya. At sa Bukana, El Nido naman, Palawan, binabati natin ang isang palang gabi, Pastor Jason De Leon. Magandang gabi. Kasama ng mahal sa buhay sa Sir LV De Leon at sa inyong buong pamilya. At kay Nanay Tessie at kay Nanay Ninita Francisco dyan sa Bukana, El Nido, Palawan. At sa Taytay naman po mga kapatid, binabati natin ang isang palang gabi, Pastor Arman Paghunasan at Sister Lizelle Paghunasan sa inyong buong pamilya. At dyan naman po sa headquarters natin sa Mauyon, binabati natin ang isang palang gabi, Mother Bing Neves Bara at sa inyong buong pamilya. Dyan sa Borlan, kay Nanay Dulce. Dyan sa Sabang, kay Sister Charmaine, Abanis and Combinido family. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Kay Elder Rombay at lahat ng mga pastor at elder sa Division 5 mga kapatid. At dyan naman po sa Nangalaw, Linapakan, Palawan, binabati ko ng isang palang gabi. Elder Rolando Alcantara, kasama ng inyong buong pamilya. At sa laging updated, Sister Susan Martinez Alcantara. Magandang gabi sa inyong lahat dyan at namiss ko na kayong lahat dyan. At binabati ko rin ang isang palang gabi ang ating mahal na kapatid dyan sa Lipa, Batangas. Walang iba, ating mahal na kapatid, Sister Irma Hinita. Kasama ng iyong buong pamilya, magandang gabi po, Sister Irma Hinita. At dyan naman po kapatid, sa Lipa, Batangas pa rin, sa ating pastor, Pastor Joseph Fonte. Kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Adela Fonte. At sa inyong butihing ina sa Pinamalayan, Oriental, Mindoro, ating mahal na nanay, Yole Fonte. At sa lahat ng mga kapitbahay ni Nanay Yole Fonte ngayon, magandang gabi sa inyong lahat dyan. At sa ating mga kapatiran dyan sa Pinamalayan Oriental, Mindoro, Sister Patricia Matining, Sister Jennifer Mahava Fahutraw, Brother Arenante Fahutraw Malarayap, kay Brother Jonathan Lamarca, at sa lahat ng mga konsehal, kapitan, mayor dyan sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. Isang mapagpalang gabi. At magandang gabi din po sa aking mga kapatid dyan sa Maynila, sa Tondo, Maynila. Walang iba, ang aking mga mahal na mga kapatid, Brother Ken Kabasag, kasama ng kanyang mahal sa buhay, si Sir Mirafel Garupa, Guwapa Kabasag, at kay Kin Brian, kay Miracle, kay Brother Jola Nagwapo, at kay Sister Alin Saike. At sa aking isang kapatid pa dyan sa Binondo, kay Kuya Jojo Yukada, at kay Sister Mary Rose, Guwapa, at sexy, mabait, at matulungin, at kasama ninyong buong pamilya. So, isang mapapalang gabi po sa lahat na nanood ngayon sa ibang bansa. From Hong Kong, sa Summerbell Heart, magandang gabi sa Garcia family sa Baliangaw, at kay Sister Els Makiling dyan sa Cebu. Huwag natin kalimutan, Sister Els Makiling kasama ng kanyang very supportive na husband, Brother Glenn Makiling, at sa kanilang anak, Sister Alia Makiling. At kay Ginoong Nilo Garcia sa Baliangaw, at kay Elder Amay Garcia. At dyan naman po sa Ondo Ibahay, kay Nanay Esther Tinasas. Magandang gabi po, Nanay Esther Tinasas, at sa inyong buong pamilya. Okay, dako kayo sa ibang bansa, dyan sa Bahrain, sa Sir Arnali Paghunasan, at si Sir Annabel Paghunasan. Magandang gabi. At sa ating mga kapatid dyan sa Dubai, kay Sister Blasime, kay CGM Corisma sa Qatar, sa Hong Kong naman kay Sister Jen Akalain, na kay Sister Claire Marigmin. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat dyan. Magandang gabi. So Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong sanlibutan, saan man makarating ang palatuntunang Pastor Lahi Live. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. So batiin ko muna yung mga humahabol bago tayo magpunta sa ating topic ngayon. Okay? Sister Irma Hinita, Sister Charmaine. Magandang gabi po. Magandang gabi, Sister Charmaine. Nanay Yole Fonte. Magandang gabi po, Sister Cherry Deborah Israel. Shalom, Alikim. Alikim, Shalom. Nanay Yole Fonte. OFW, Paul, Elder Dondon at Sister Jen. Magandang gabi po. Magandang gabi, mahal naming Deborah. Magandang gabi sa inyo, Elder Dondon at Sister Jen at kay Pia. Sister Nelly Alabastro, isang palang gabi po sa iyo, mahal naming Sister Deborah Israel, sa lahat na nanonood ng Pastor Lahi Live. Magandang gabi sa inyo dyan. Sister Nelly Alabastro kasama kay Elder Hermogenes Alabastro at kay Sister Joanna, sa inyong lahat dyan. Okay, sabi na aking mahal na kapatid, Michael Kabasag, Tanya, I love you and we love you too. Dyan sa inyong lahat, sa aking kapatid. Sister Micaela Validor, magandang gabi po. Magandang gabi sa inyo, Validor family.
Sister Jidel May Tyrosa Kama. Magandang gabi po, mahal naming Sister Deborah Israel. Shalom Alikim. Alikim Shalom. Magandang gabi sa iyo, Sister Jidel May. Sister Summer Bell Hart. Magandang gabi, sabi niya, blessed evening, Sister Cherry Deborah. Og sa tanan, nagtanaw sa Pastor Live. To God be the glory. Shalom Alikim. Alikim Shalom. Parang si ano lang din si Sister Els lang din So mga kapatid, magandang gabi sa ating lahat. Okay, nag-send si Brother James ng birthday ni Shiva. Na-distract ako, basta may mag-message. Magandang gabi ulit sa Sister Summer Bell Hart. Akala ko Sunny Bell to, yung last time. Summer Bell Hart pala. Sister Jennifer Mahava Fahutraw. Magandang gabi po sa iyo, Sister Deborah Israel. Shalom Alikim. Alikim Shalom, Sister Jennifer Mahava Fahutraw. Okay mga kapatid, nais ko rin pasalamatan ang aking butihing ina na aking nakapiling sa tulong ng bugtong at buhay ni Diyos, sa aking magandang ina, Sister Mila Buntilao. Napakabait, At nais ko rin pasalamatan mga kapatid, ang Pastor Lahi Cruz, Sister Sheena Labad, ang editor ng Pastor Lahi Live, at sa aking mahal na kapatid, ang aking mabait na kapatid na laging nagluluto ng masarap na pagkain, Sister Michelle Kabasag, at sa ating legendary at sa ating recording artist, walang iba, Brother Christian Luis Neri, at sa ating Back to Christ Apologies, walang iba, Commander Atsa. Manood po kayo ng live niya Mondays to Fridays sa tulong ng bugtong at buhay every 4 p.m. to 6 p.m. Sabi ni Sister Sabi ni Sister Summer Bell Hart. Ang daming R nito. Sister Summer. Sister Summer or Sister Sam na lang. Okay? Okay, Sister Sam. Okay, shortcut na. Sister Sam Bell Hart. Igsoon mi Sister Elsie, Pastor Cherry. Oh! Yes. Oh, yun pala. Remember, Sister Sam, last time buhay pa ang ating mahal at kagalang-galang na Pastor Rahi. Nanonood ka na sa kanya last time, nung buhay pa siya. Then, nagplano sana kami noon, buhay pa ang ating mahal at kagalang-galang na Pastor Rahi, na magpunta ng Hong Kong just for you. Pero, ayun nga, pinatulog na siya na ating bugtong at buhay na Diyos. But, ang importante na nakauwi ka. Si Sister Sam po pala, Bellheart, kapatid po siya ni Sister Els Makiling. Siya po yung last na tumanggap ng banal na bautismo nung time na pinatulog na ang kanilang butihing ina. Siya po ang tumanggap, mga kapatid. Kapatid ni Sister Els Makiling na nasa Hong Kong na siya ngayon. Kaya maraming salamat sa panunood sa iyo, ng panunood mo, Sister Sam Bellheart. Okay, may nag-comment, Ilito Tambubong. Hello, good evening. Diri sa Siayan, Zamboanga del Norte, Ilito Tambubong. Tambubong. Okay, magandang gabi sa iyo, brother. Magandang gabi. Welcome to Pastor Lahi Live. Okay, mga kapatid, nais ko rin batiin natin mga kasamahan sa aking mga pamangkin, Brother Ryan Redoble, Sister Yuna, kay Brother Boaz, at kay sa ating sekretary sa Kahanan Bugtong at Bayan ng Diyos, Sister Elena Neri, at sa kanyang mahal sa buhay, Elder Ellie Neri, at kay Sister Shama. So mga kapatid, isang palang gabi sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatid, at saan mang sulok ng mundo makarating ang palutuntunan ng Pastor Lahi Live. So mga kapatid, ating mag-uusapan ngayon. Sabi ni Sister Sam Bellheart, opo, nakauli ko sa pagkamatay sa ako, mama, 40 days na ni mama ugma. Okay. Alam mo, mayroong mga times sa buhay natin sa Sir Sam na medyo hindi natin maintindihan as of now. But eventually, tayo magpapasalamat sa bugtong at buhay ng Diyos. Tingnan mo yung blessing in disguise, kumbaga. Diba? Kasi pangarap lang ni mama ninyo na kayong lahat ay mabautismuhan. Pero yung pangarap na yon, pangit man yung nangyari. Actually, hindi man talaga literal na pangit, but ito yung nagbibigay ng sa kanyang katuparan na lahat kayo as family ay nabautismuhan sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So mga kapatid, sa Sir Arnel Paghunasan, welcome. Magandang gabi. So pag-uusapan natin ngayon ang very controversial na usapin.
Nakakalasing ba ang tubig na ginawang alak ng bugtong at buhay na Diyos? Kayo mga kapatid, kasi mamaya pa ako mamaya ko pa papasukin to, bigyan ko muna kayo ng konting background. Okay, tanong ko sa inyo, bago ko sagutin sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Nakakalasing ba yung tubig na ginawang alak ng bugtong at buhay na Diyos? Do you think nakakalasing yun? But before I'll proceed to my topic for tonight, okay, I want to encourage you mga kapatid, lalong-lalo na pag nasa kwarto ka ngayon, na ikaw lang mag-isa, humingi ka ng karunungan sa bugtong at buhay na Diyos, mag-pray tayo mga kapatid sa ating isipan, silent prayer kung marami kang kasama, na itong salita na pag-uusapan natin ay salita ng bugtong at buhay ng Diyos. And this is not an ordinary word mga kapatid, because this is the word of God, na ang magpapaintindi ay walang iba, kundi ang banal na espiritu ng bugtong at buhay ng Diyos. As what I've told you mga kapatid last night, na para hindi malungkot ang banal na espiritu, alisin po natin lahat ng puot, galit, sama ng loob, ngit-ngit, inggit sa ating mga puso mga kapatid. Magpatawad at magmahala ng bawat isa. Para makaintindi po, para mapaintindi sa atin ng banal na espiritu ang salita ng bugtong at buhay na Diyos. So mga kapatid, very controversial. Nakakalasing ba yun? Kasi maraming ginagawa ito ngayon Ang ginagawa nila, kinukuha nila ito na bersikulo para maglasingan na sila doon. Maraming kumukuha nito na bersikulo mga kapatid, na bakit ginawang alak ng bugtong at buhay na Diyos yung tubig kung hindi niya ipapainom? 'Di ba? So marami ang pumasok sa topic na ito mga kapatid, but nakafocus sila sa milagro. 'Di ba? So ito yung tanong natin ngayon, nakakalasing ba ang tubig na ginawang alak ng bugtong at buhay na Diyos? Ang ating power verse, John chapter 2 verse 1 to 11. So itong encounter na ito mga kapatid, nangyari ito right after na tinawag po ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang disipulo na si Felipe at si Nathaniel to be his disciples. Sa John chapter 1 yan. So dito sa John chapter 2, ito na yung time mga kapatid na ginawa niyang alak ang tubig. Pero ang maraming controversial na pinag-uusapan ay nakakalasing daw yun. Kaya okay lang daw maglasing kasi nga daw, bugtong at buhay na Diyos, ginawa niyang alak ang tubig. Alam mo mga kapatid, kaya tayo nalalaglag Diba? Sabi ng Hosea, kaya nalalaglag yung kanyang bayan dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, hindi kaalaman sa worldly na wisdom, kundi wisdom na nanggagaling sa bugtong at buhay na Diyos. Okay, basahin muna natin mga kapatid. At pakisagot nyo muna yung katanungan ko. Kasi maya-maya pa naman ako papasok sa patungkol sa tubig na ginawang alak. Nakakalasing ba yon mga minamahal ko mga kapatid? Nakakalasing ba? Yes or no? Huwag kayong mahiya. Walang mali dyan mga kapatid. Okay? Walang mali. Kung magsabi kayo ng yes, walang mali dyan. Walang problema yan. Magsabi kayong no, wala ding mali. Okay? So basahin muna natin yung ating power verse. John chapter 2 verse 1 to 2. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Juan 2:1-2. Nang ikatlong araw, may kasalan sa Kana sa Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So itong senaryo na to mga kapatid, tapos na po mag-fasting ang ating bugtong at buhay na Diyos. After nabautismohan siya ni Juan Bautista, dumaan muna siya sa wilderness para mag-fasting ng 40 days and 40 nights. So ito mga kapatid, ito na yung start ng public ministry ng ating bugtong at buhay na Diyos. So una, in-invite siya ng kasal. So ang bugtong at buhay na Diyos was invited to the wedding because we don't know, baka family friend nila or di kaya kay Maria na kanyang ina, hindi natin alam mga kapatid anong relationship ng bugtong at buhay na Diyos sa host ng kasal or sa groom or sa bride. But nandoon sila kasi imbitado sila. So ano yung kasunod na nangyari? Basahin muna natin. John chapter 2 verse 3. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Juan kapitulo 2 versikulo 3. Naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, Anak, wala na silang alak. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Naubos na daw ang alak, mga minamahal ko mga kapatid. They ran out of wine. At ang si Maria mga kapatid na nanay ng ating Panginoong Hesukristo, lumingon siya sa ating bugtong at buhay na Diyos at sinabihan niya, they have no wine. Anak, wala na silang alak. Alam mo mga kapatid, yung wedding kasi, celebration sa Jewish tradition,
naglalas po ito for 7 days. Naglalas po ang kapistahan na ito, yung celebration na ito, sa loob po ng 7 araw. Kaya naubos yung alak, mga kapatid, kasi matagal talaga ang celebration. So in that culture kasi, sa panahon nila, hospitality was a sacred duty. Alam mo yung dapat, pag may bisita ka, grabe ka kagaya ng Pilipino, mga kapatid, known tayo sa pagiging hospitable natin. Pag may bisita, inaasikaso talaga natin. So, kung naubusan ito ng, yung pagkaubos ng alak, mga kapatid, was not just an inconvenience, okay? It was a social humiliation that could sustain the reputation of the groom's family for years. Kahihiyan to, mga kapatid, hindi lang to basta na, naubusan ng alak, bili ka lang doon sa tindahan. Hindi lang ito dahil sa inconvenience, mga kapatid, kundi kasama dito, mga kapatid, ang dignidad. Kasama dito ang humiliation. Pag once, mga kapatid, naubusan sila ng alak, social humiliation ito at sa reputation ng groom. Pamilya ng groom for how many years? Ganun po ang nangyari. So, in other words, mga minamahal ko, mga kapatid, gusto ni Maria, mga kapatid, na mayroong gawin ang bugtong at buhay na Diyos. I guess, alam na niya, mga kapatid, from the very start, na madali lang gawin ang bugtong at buhay na Diyos yung mga milagro. And maybe she thought, mga kapatid, that this was his chance to show that he was the Messiah or the Son of God. Kasi, mga kapatid, alam na po ni Maria Magdalena, it's not Maria Magdalena, I'm sorry, Mary, the mother of Jesus Christ, nang nagkatawang tao siya. Si Maria Magdalena, iba din yun. Yun yung babaeng na caught in adultery. So, alam na po ni Mary, mga kapatid, na ang bugtong at buhay na Diyos ay Misayas. Hindi pa lang pinanganak ang bugtong at buhay na Diyos, kinausap na siya ng anghel na si Gabriel. So, yung pag-perform ng milagro, mga kapatid, ay madali lang yun sa ating Panginoong Hesukristo. Aware si Maria nito, mga kapatid. Alam niya na kaya ng ating Panginoong Hesukristo. Or maybe, mga kapatid, it was a close friend or relative na gusto niyang tulungan para hindi mapahiya yung pamilya na yon. Pag naubusan ng alak, mga kapatid, bibit-bitin ng pamilya na yon, ng pamilya ng lalaki, yung pagkasira ng reputasyon. Kasi importante sa kanila yon, sa kanilang culture. So, nonetheless, ang intensyon ni Maria, mga kapatid, on telling our Lord Jesus Christ was clear, klaro. She wanted Him to do something about it. Dapat may gawin ang ating Panginoong Hesukristo, mga minamahal ko, mga kapatid. So, ano ba ang response? Ano ang response ng ating bugtong at buhay na Diyos kay Maria? John chapter 2, verse 4. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. John chapter 2, verse 4. Jesus said unto her, Woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ano sinabi ng bugtong at buhay na Diyos? Woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come. So, yes, mga kapatid, it sounds rude or medyo bastos in our modern day. Yung nanay mo, tatawagin mong babae, sampalin ka ng nanay mo. Sa modern day, mga kapatid. But alam nyo ba, ang bugtong at buhay na Diyos was actually being respectful and talking to his mother according to the customs of his time. Alam mo, he still honored his mother, mga kapatid. Yung pagkasabi kasi niya ng woman, mga kapatid, in the Koine Greek of the New Testament, yung term na gyne or woman, mga kapatid, in English, isa po itong courteous way para i-address ang isang babae. Alam mo, the same sa sasabihan ka sa English term, ma'am, hello ma'am, good morning. So it's a sign of respect in sa atin. Ma'am, or kung sa British pa, my lady. So, mga kapatid, hindi yan insulto. Yung pagkasabi ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang ina, kay Maria na babae, is a sign of respect, mga minamahal ko, mga kapatid. Kagaya na lang, ang bugtong at buhay na Diyos, ginamit din niya ang the same term na babae doon sa Samaritan woman. Woman at the well. Ano ang term niya? Babae din. Lalong-lalo na kay Maria Magdalena. Babae, na sana yung nanghuhusga sa'yo.
So mga kapatid, always with respect and compassion kung magsalita ang ating bugtong at buhay na Diyos. Kaya yung pagka-address ng bugtong at buhay na Diyos, kung para sa ating modern day, sa ating panahon ngayon, tatawagin mo yung nanay mo na babae, sampalin ka ng nanay mo. Pero during sa time ng ating bugtong at buhay na Diyos at culture nila mga kapatid, ay isang respeto po ito ng bugtong at buhay na Diyos. So, ano sinabi ng bugtong at buhay na Diyos? What I have to do with thee. Anong pakialam ko sa'yo? Yun ang term ha. Maganda lang yung translation sa English mga kapatid. So, it was meant to clarify that his actions were to be directed by his heavenly Father's timing and will. So, dapat ang gagawin ng ating bugtong at buhay na Diyos ay naaayon sa kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. So, hindi sa pamamagitan ng ugnayan ng pamilya o pag-udyok ng ina. So, hindi sa ganong paraan mga kapatid. So, ang paraan mga kapatid, dapat directed, mayroong instruction ng bugtong at buhay na Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, this marked mga kapatid a transition from his private family life to the beginning of his public ministry. Meaning mga kapatid, this situation has nothing to do with the reason as to why he came to this earth. Itong sitwasyon na ito na gawing alak ang tubig ay hindi po ito related mga kapatid sa pagbaba ng bugtong at buhay na Diyos. He came with a high and holy purpose, hindi para gumawa ng alak sa tubig. 'Di ba? Pinapakita lang dito mga kapatid na ang kanyang ina, si Maria, ay na-misunderstood po ang kanyang mission. Alam mo, we have to make sure, mga minamahal ko mga kapatid, that no earthly attraction na mangyayari, na magpapatalikod sa ating mga paa mula sa landas na nais ng bugtong at buhay na Diyos mismo na ating tahakin. Okay? Be careful. Lalo na pag tinitest yung authority mo bilang bugtong na anak ka. Parang sinabi ni Satanas mga kapatid na kung ikaw anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato. Be very careful mga kapatid. Kung naayon ba ito sa kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. Anong sabi ng bugtong at buhay na Diyos? Mine hour is not yet come. Hindi pa ito ang tamang oras. Hindi ito ang tamang lugar. At hindi ito ang tamang event. Hindi pa panahon. So kung ikaw si Maria mga kapatid, ano kayang nasa isip mo? Di ba sometimes mainsulto tayo na nag-decline sa atin, tapos ginanon pa tayo pagsalita? Di ba sometimes ganon ang ating mararamdaman, mga minamahal kong kapatid? Paano kung ikaw si Maria, na sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, woman, mine hour is not yet come. So, basically mga kapatid, what you're thinking? May isip mo, wag ko na lang pilitin, di naman ako tutulungan ng bugtong at buhay na Diyos eh. Diba? Sabi ng bugtong at buhay na Diyos, it's not my time. This is not the reason why I am here. Hindi ito ang rason. Pero tingnan mo anong nangyari kasunod. John chapter 2 verse 5. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Juan 2:5. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Hindi ko alam anong nasa isip ni Maria mga kapatid. Nagdunong-dunungan ba to si Maria sa sinabi ng bugtong at buhay na Diyos? Na babae, hindi pa ito ang tamang panahon. Parang si Maria mga kapatid, hindi mo alam kung dumiretso lang ba sa kabilang tenga yung narinig niya sa ating Panginoong Hesukristo? Hindi ba niya narinig yung sinabi ng bugtong at buhay na Diyos? Mga minamahal ko mga kapatid, anong ginawa niya? Sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, lumingon siya doon sa mga lingkod at sinabihan niya, whatever He says to you, do it. Kung anong sasabihin niya, gawin nyo lang. Tingnan mo yung si Maria mga kapatid. Sa atin, tatalikod tayo, hindi na lang tayo mag-ask ng favor kasi dinecline na, nag-refuse na, tumanggi na. Pero si Maria parang walang narinig, mga minamahal kong kapatid, sinabi niya sa mga alagad na kung ano ang sasabihin niya, sundin nyo lang. So dito, mga minamahal kong kapatid, nakikita natin yung katangian of Mary's character that enables God to move through her. Nagagalaw ang bugtong at buhay na Diyos mga kapatid sa pamamagitan ni Maria. So first, nakikita natin yung pagpapakumbaba. Yung acceptance mga kapatid of the will of the Father, alam ni Maria na mas superior yun kaysa sa kanya. Alam ni Maria yan. Alam, matalinong babae si Maria mga kapatid. Siya ang nag-train sa ating bugtong at buhay na Diyos, bata pa lang. Siya ang nag-train mga kapatid. Maraming mga bersikulo itong si Maria.
So alam ni Maria, mga kapatid, na superior ang bugtong at buhay ni Diyos kaysa sa kanyang request. She does not try to tell our Lord Jesus Christ what to do. Hindi niya sinabi anong gagawin, mga kapatid. Ito ang gawin mo. Hindi niya pinilit ang ating Panginoong Hesukristo, but simply leaves the situation in His hands. Ang ginawa ni Maria, nag-present lang siya. Sinabi niya sa alagad, kung ano sasabihin niya, sundin niyo lang. So, ibinigay na ni Maria sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga kamay kung ano ang gagawin ng ating bugtong at buhay na Diyos. Hindi siya pinilit, mga kapatid. Hindi siya pinilit ni Maria, but we also see Mary's faith, yung pananampalataya ni Maria, mga kapatid. Hindi po siya nagdunong-dunungan, mga kapatid. Alam niya sa sarili niya sino ang ating Panginoong Hesukristo. She knows, mga kapatid, na ang bugtong at buhay na Diyos ay Misaya. Alam niya, mga kapatid. That's why, nagbigay siya ng instruction, mga kapatid, sa mga alagad, sa mga disipulo. She is believing, mga kapatid, that our Lord Jesus Christ is able to do something. Kaya iniwan niya sa kamay ng bugtong at buhay. So, ano ang gagawin ng bugtong at buhay na Diyos? Kaya sinabi lang niya, nagawin niyo lang kung anong sinasabi niya. Sundin niyo lang kung anong sinasabi niya. So, yun po yung pananampalataya ni Maria, mga kapatid. At ang bugtong at buhay na Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, would ultimately reward the faith of His mother. Okay? Not because that was His mother, hindi dahil nanay niya yon, but because of her belief in Him. Dahil po sa pananampalataya. Tingnan mo, mga kapatid, hindi siya pinilit. Hindi pinilit natin Panginoon Hesukristo. Binigay lang ni Maria, mga kapatid. Binigay niya sa kamay ng ating Panginoong Hesukristo kung ano ang gagawin ng bugtong at buhay ng Diyos. Okay? Inayaan lang niya. Ano sinabi ng John chapter 2 verse 6 to 10? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Juan 2:6 hanggang 10. May 6 na banga doon. Ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga, at pinuno nga nila ang mga banga na halos mag-umapaw. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin nyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, subalit alam na mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Dito na ang very controversial, mga kapatid. Ang bugtong at buhay na Diyos ay gumawa ng alak mula sa tubig. So the water is turned into wine. Water is poured in, mga kapatid, and wine is drawn out by the servants to bring to the people. Ang himalang ito ay may kahalagang hinggil sa application nito sa atin ngayon. Okay, bago tayo mag-proceed sa ano ba talaga itong alak, mga kapatid, maya na konti para naman ma-curious kayo kung ano yung madali ko naman sabihin. Kung sabihin ko, pwede ko sabihin na yes, pwede ko sabihin no. So tapos na ang mensahe. 'Di ba? So daanan muna natin, mga kapatid. So ano ba yung ibig sabihin ng water? It represents baptism. John chapter 3 verse 5. Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos. Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ito yung sagot ng bugtong at buhay ng Diyos kay Nicodemo. So, tubig, nagrepresenta ng baptism. Ano ang sinabi ng Romans chapter 6 verse 3? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Roma 6:3. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. As you remember, mga kapatid, sinasabi natin yung bautismo, nung nilublob ka sa tubig, ay nasama ka sa bugtong at buhay ng Diyos. Ang kamatayan ng bugtong at buhay at pag-ahon mo, bagong pagkatao ka na dyan sa ating bugtong at buhay na Diyos. So water represents baptism, and the wine, it represents His blood. Luke chapter 22 verse 17 to 18 and 20. It is the sacrifice of our Lord Jesus Christ, the blood
that would be shed for each and every one of us, mga kapatid. Yung dugo, mga kapatid, ang binayad ng bugtong at buhay ni Diyos doon sa kalbaryo ng cross para sa ating mga kasalanan. So this is representative of the ministry of our Lord Jesus Christ here on earth. Ito yung representative, mga kapatid, ng ating bugtong at buhay na Diyos during sa kanyang public ministry sa panahon na nandito pa siya sa lupa. It would start at His baptism and end at His death. Nag-umpisa sa bautismo at nagtapos sa kamatayan ng bugtong at buhay ng Diyos at muling pagkabuhay. So it was by His word, mga kapatid, that the water would be turned into wine. So throughout His ministry, okay, ang bugtong at buhay ng Diyos was always pointing us back to His word and what He had spoken. Okay, paano nga nilikha ng bugtong at buhay ng Diyos sa sanlibutan? It is by His word. Let there be light. And nagkaroon ng liwanag, mga kapatid. So, ang bugtong at buhay na Diyos ang tumutulong sa atin para maintindihan po natin, nagbibigay sa atin ng kapangyarihan patungkol sa kanyang salita. Alam mo, mga kapatid, sa pamamagitan po ng salita ng bugtong at buhay na Diyos, the Word of God, okay? The Word of God, mga kapatid, represents the plan of salvation. Kaya marami na nagtangka, mga kapatid, na sunugin ang Biblia dahil dito sa banal na kasulatan, pinapakita po ang plan of salvation. During the time of Dark Ages, 538 AD to 1798 AD, nag-attempt sila na sunugin ang banal na kasulatan, but ang bugtong at buhay ni Diyos, na-preserve niya, mga kapatid, ang banal na kasulatan. Kaya until now, mayroon tayong banal na kasulatan, Word of God, accessible pa rin sa lahat. Maraming nag-attempt na inutusan ni Satanas na sunugin ang banal na kasulatan para hindi malaman ng tao ang plan of salvation. Kasi nakasulat dyan sa banal na kasulatan ang plano ng bugtong at buhay na Diyos patungkol sa kaligtasan. So, mga kapatid, sino ang nagdala ng mga tubig sa palayok? Okay? Anong instruction ng bugtong at buhay na Diyos? Punuin ang tubig. Hanggang sa malapit ng umapaw. Sino nagdala nun? Walang iba. It wasn't our Lord Jesus Christ. Hindi po ang bugtong at buhay na Diyos ang nagdala ng tubig. It was the servants, mga kapatid. When our Lord Jesus Christ told them not only to fill the water pots full of water, but also draw out as well. Hindi lang basta lagyan ng tubig, but pinapakuha rin sila ng bugtong at buhay na Diyos para ibigay, mga kapatid. Sa nandoon, sa kasalan, sa wedding at Cana. Kailangan ipadaan sa banga, mga kapatid. Remember, kung sa Bisaya pa, sinasabi ng ating mahal at kagilang-galang na pastor, ipadaan niya muna sa banga o ipaagi sa tadyaw. Alam mo, ang bugtong at buhay na Diyos, kaya naman gawin ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, na direct siyang mamigay ng tubig doon na ginawang alak. Pero pinadaan niya sa banga. Pinadaan niya sa banga kasi doon ang blessings. Kagaya ni Pastor Lahi, mga kapatid. Di ba? Nagbibigay kayo ng inyong ikapo at handog kay Pastor Lahi. So siya ang banga, mga kapatid, siya ang mag-release ng blessings kasi siya ang binigyan ng authority ng bugtong at buhay na Diyos. Di ba? Hindi yung direct ka mamigay sa yung ikapo mo, ibigay mo diretso sa mahirap. Kailangan muna yan, mga kapatid, ipadaan doon. Sa banga o sa Bisaya pa sa tadyaw. Di ba? Yun ang ginawa ng bugtong at buhay na Diyos. Dumaan ang proseso. Hindi direct na namigay ang bugtong at buhay na Diyos, mga minamahal kong kapatid. Pinadaan niya muna sa banga. Yung tubig na ginawa niyang alak. Di ba? So, yung water pots, mga kapatid, yung banga, yung parang stone, kasi yung banga, hindi yan banga na kahoy. Stone po yan ginagamit nila sa mga Hudiyo. Ginagamit po nila ito sa Jewish rituals for ceremonial washing and purification of hand and utensils. Diba? Kasama sa kanilang law, mga kapatid, na hugasan muna, maghugas muna lahat, kamay, lahat ng mga gamit sa pagkain bago kumain. Ito yung practice na ito, nakaugat ito sa laws of ritual purity, in which ang ating bugtong at buhay na Diyos pinalitan ng bugtong at buhay na Diyos with the new, abundant, and superior wine of the gospel. Dahil yung tubig na yun, mga kapatid, yung ginamitan nila, yung banga na yun, pampalinis nila, mga kapatid, ceremonial washing and purification, ay hindi po, mga kapatid, nakatanggal ng kasalanan ng tao.
So pinalitan ng bugtong at buhay na Diyos ng wine. In which, ano yung wine? Nag-represent ng dugo ng bugtong at buhay na Diyos, yung magandang balita, yung kamatayan at muling pagkabuhay ng bugtong at buhay na Diyos. Total mga kapatid na total forgiveness sa lahat ng ating kasalanan. So yung ceremonial na yan ay tinanggal na yan ng bugtong at buhay na Diyos right after na nagpapako ang bugtong at buhay na Diyos. So yun po ang punto dyan mga kapatid. Pinalitan niya ang tubig. Kasi ang tubig mga kapatid, ginagawa nila yon sa Jewish rituals na ginagamit nila para panghugas ang kanilang kamay. Panghugas sa lahat ng mga gamit bago sila kumain. Diba? You remember? Nung sinabi ng Pariseo sa ating bugtong at buhay na Diyos na yung mga disipulo ng bugtong at buhay na Diyos ay hindi naghugas ng kamay. Diba? Sabi ng bugtong at buhay na Diyos, ang marumi ay hindi yung pumapasok, kundi yung lumalabas. Marami din na misinterpret nito. Ginagamit na rin nila na pwede ka nang kumain ng kahit ano. Kumain ng karne dahil ang marumi daw ay yung lumalabas, hindi yung pumapasok. Look at the context, mga minamahal ko mga kapatid. Hindi karne ang pinag-uusapan dyan. Ano bang kinakain nila? Di ba? Tinapay. So yung ceremonial washing na yun, mga kapatid, natanggal na yan at the time, pinalitan ng bugtong at buhay ni Diyos ng kanyang mahalagang dugo doon sa kalbaryo ng krus. So wala na pong ceremonial mga kapatid, ceremonial law. Tinanggal na yan. Ang naiwan, moral law. Ito yung 10 commandments ng bugtong at buhay na Diyos. So, the blessing of the wine for the wedding feast mga kapatid will be brought out by human hands. Diba? So today, ang Ebanghelyo ay may kapangyarihan sa sarili nito. But it must be brought out to the whole world by human hands. So, we have to be the messenger of the blessings that God has left for us today. Okay? Hindi naman yung tao, mga kapatid, yung anong tawag yan? Yung nagkuha doon mismo sa banga, mga kapatid, ng alak. Kundi, sinerve yun, mga kapatid. So, mayroong mensahero ang bugtong at buhay na Diyos na magbigay ng mensahe patungkol sa magandang balita ng bugtong at buhay na Diyos, including patungkol sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. But before that could happen, mga minamahal kong kapatid, yung mga lingkod, the servants would have to believe it. Right? Na bigla yung host, mga kapatid, ng wedding na akala nila, di ba dapat supposedly yung panghuli, pangit na yung sineserve, pero mas sumarap pa. Pero alam mismo ng mga servants na saan kinuha at ang tubig ginawang bino. So, the servants know that it is water, mga kapatid. But then, ang bugtong at buhay na Diyos, sinabihan sila to bring it out after that. After na binuhos nila yung tubig doon, sa banga, mga kapatid, sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, kumuha kayo konti. So, tinikman ba yun ng mga servant? Nakita ba nila, mga kapatid, na purple na yun, naging wine na yun? They had to believe and have faith that it has been changed already. Kaya sabi ng bugtong at buhay na Diyos, mapalad ngang hindi nakakita, pero sumampalataya. Diba? They have to believe, mga kapatid. So, I just want to pause here and address the issue of our Lord Jesus Christ turning water into wine. Kaya yun yung mga meaning and symbols, mga kapatid. Okay, dito natin pag-uusapan. Many people, mga kapatid, point to this saying that ang bugtong at buhay na Diyos daw, yung water daw ay tinurn niya into fermented wine or alcoholic wine. Sino bang mag-agree dito, mga kapatid, na ito ay alcoholic wine? Pataas nga kamay? Or di kayo mag-comment kayo ng no or yes? Ba't hindi kayo nag-respond sa tanong ko, mga minamahal kong kapatid? So, first, mga kapatid, we should ask ourselves, ano ba itong wine? Okay, to understand this miracle, mga kapatid, we have to stop reading the Bible through 21st century eyes or in our modern day. Itigil po natin yung pagbasa ng banal na kasulatan sa ating pamagitan ng ating modern day translation. Okay, itigil natin yan, mga kapatid. We have to stop. Kasi isinabi ito ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, hindi po sa ating henerasyon during those times sa ating bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, in our modern English, mga kapatid, the word wine, halos palaging nahulugan ng isang inuming may alcohol. Pag nag-mention ka ng wine, ay alak yan. Nakakalasing yung wine. Diba? So,
intindihin po natin, mga kapatid, ang banal na kasulatan, hindi po sa ating henerasyon, kundi kung kailan ito sinabi ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, ang banal na kasulatan was not written in modern English before. Translation, ang Old Testament is Hebrew. Ang New Testament is Greek. So binabasa natin siya, mga kapatid, sa ating sariling pag-intindi, sa ating modern translation. So bumalik ka, mga kapatid, kung kailan ito sinabi ng bugtong at buhay na Diyos. Ito nga yung sinabi ng ating mahal at kagalang-galang na pasulay. Kailan sinabi? Bakit sinabi? Sinong sinabihan? Diba? Sino ang sinabihan? So wag nating basahin, mga kapatid. Itigil mo yung pagbabasa sa iyong sariling translation o sa modern day translation. Kasi ang banal na kasulatan was not written in modern English. Greek word, mga kapatid, is used here is oinos. Okay, in the ancient world, mga kapatid, this was a generic term. Yung oinos, mga kapatid, is a generic term. Ang ibig sabihin, it can refer to fermented wine or fresh na grape juice. Yung oinos, mga kapatid, dalawa po ang tinutukoy niya. Generic term. Pwede siyang sa fermented wine or pwede siyang i-address sa grape juice, mga kapatid. So, it is similar to our word cider. Tingnan mo nga, pag bumili tayo ng apple cider. So, pag sinabi ko, may bitbit ako, bumili ako ng ilang galon ng cider. Alam mo yung cider, nanggagaling yan sa apple, mga kapatid. So, hindi mo alam kung anong cider ang hinahawakan ko. Kung sasabihin ko lang na cider, hindi mo alam kung suka ba ito na yung apple cider, o yung alcoholic ba to, or kaya yung fresh lang na cider, or yung may sweet juice, mga kapatid. Hindi natin alam, di ba? You have to look at the context. Tingnan natin yung konteksto. So, yung pinag-uusapan natin dito is yung Greek word. Okay, wag muna tayo mag-focus sa wine. Okay, tanggalin muna natin yung wine na sa modern translation natin. Focus tayo sa translation ng bugtong at buhay na Diyos dito, sa panahon ng bugtong at buhay, sa Greek word na oinos. Okay, let's stop, mga kapatid, sa alak. Okay, sa wine. Wag muna natin i-focus yung sarili natin dyan. Doon tayo sa translation ng bugtong at buhay na Diyos. So, oinos yan. Okay? Na tumutukoy sa dalawa, fermented and fresh grape juice. Sabi ni Sister Nelly Alabastro, no daw. Okay, no. So, ano bang ibig sabihin ng fermented, mga kapatid? Okay, ang fermented, mga minamahal ko, mga kapatid, alam mo, ganito yan. Okay, nag-harvest na ng grapes. Tapos, pag nag-harvest na ng grapes, nag-ani na, dinudurog yan, mga kapatid, to release their juice. Alam mo yung noon, nakikita ko, mga kapatid, paano gumawa ng wine, tinatapak-tapakan nila. Inaapak-apakan nila, mga kapatid, yung wine. Inaapak-apakan nila, mga kapatid, para mag-produce ng juice. Ewan ko lang, sa modern natin ngayon, kung ano ang way nila, mga kapatid. Pero, nakita natin na inaapak-apakan nila yan, mga kapatid. Then after that, pagkatapos sa apak-apakan, after that, yung grapes po, mga kapatid, mayroon po yan siyang natural na yeast. Yung yeast, pampatubo yan, di ba, sa atin pa. So, ang yeast, mga kapatid, nagiging catalyst siya. Alam mo, gumagamit tayo ng chemical na term, mga kapatid, kasi mayroon pong chemical reaction. Ang yeast po, as catalyst, ang ibig sabihin, mayroong chemical reaction sa ubas or sa grapes. So, sometimes, yung winemaker, mga kapatid, gumagamit sila ng exist na yeast doon sa, alam mo yung skin, alam mo yung balat ng ubas, mga kapatid, ng grapes, yun po ang nagpo-produce ng yeast. Or sometimes, gumagamit po ang wine maker ng cultured yeast. Depende, mga kapatid, kung anong gagamitin nila. Pero, ang mismong grapes ay meron siyang yeast, mga kapatid, sa kanyang balat. So, ang yeast, mga kapatid, begins to convert the sugar in the mass sa grape juice into alcohol and carbon dioxide. So, yung yeast, mga kapatid, ito yung magiging dahilan para ma-convert ang sugar ng grape juice into alcohol and carbon dioxide. Kaya tinatawag siyang fermented wine. Okay? Sugar from grapes, mga kapatid, plus yeast equals ethanol and carbon dioxide. Okay? Meron tayong alcohol na tinatawag nating ethanol, mga kapatid. So, nagpo-produce po ang sugar ng grapes at yung yeast, mga kapatid, ng ethanol at saka carbon dioxide, CO2. Yung carbon dioxide, yun po yung ini-exhale natin. Ang ini-inhale natin, oxygen. Ang ini-exhale natin, carbon dioxide. So,
Yung carbon dioxide, mga kapatid, is released as a byproduct or tinatawag siyang secondary product of this process. So, ang ethanol, mga kapatid, yung ethanol, yung alcohol, nag-remain po siya sa liquid, creating the alcoholic beverage. Kaya, nakakreate ng inumin na may alcohol. So, that was meant by fermented, mga kapatid, dumadaan sa chemical reaction. Sugar ng grapes plus yeast, mga kapatid. Merong cultured yeast, ginagamit natin, mga kapatid, yung pampatubo sa ating mga pagkain, sa tinapay. At yung sugar from grapes, mga kapatid, nagkikreate siya ng ethanol, alcohol. Okay? And then carbon dioxide. But yung carbon dioxide, mga kapatid, byproduct lang siya. Nagre-release yung carbon dioxide, ang naiiwan na lang yung ethanol, mga kapatid. Kaya ang wine, mga kapatid, nakakalasing siya because of the yeast. Kasi kung sugar itself, hindi nakakalasing. Pero dahil po sa yeast, mga kapatid, na involved sa chemical reaction na ito, sa process na ito, kaya nagkikreate siya ng alcohol. Okay? Now, there is a difference in the Bible between alcoholic or fermented wine and new wine. New wine is fresh grape juice. So sometimes we tell others, mga kapatid, na okay lang daw na uminom ka ng beer or alcohol and other liquor, mga kapatid, or mga anong inumin because dahil dito sa na-misinterpret na verse na ito. Dahil sinabi daw, ang bugtong at buhay na Diyos nga daw gumawa ng alak mula sa tubig. Na-misinterpret itong versikulo na ito, mga minamahal ko, mga kapatid. Kaya that's why okay lang daw maglasing. Okay lang daw uminom. Di ba? So, but before we do that, let's look at a few facts muna, mga kapatid. Point number 1, Isaiah. Tingnan natin yung number 1, mga kapatid. Isaiah chapter 65, verse 8. Isaiah chapter 65 verse 8. Thus saith the Lord, as the new wine is found in the cluster, and one said, destroy it not, for a blessing is in it, so will I do for my servants' sakes, that I may not destroy them all. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, na sinabi ng bugtong at buhay ng Diyos, mga kapatid, thus saith the Lord, and as the new wine is found in the cluster, diba? Destroy it not. So, anong sinabi? Nakabasa po tayo ng new wine. Okay? Now, mga kapatid, you don't find the word grape juice anywhere in the Bible. Wala ka pong mababasang grape juice dyan. Mga minamahal ko, mga kapatid. Okay? They had fresh grape juice. They also called it wine. Kahit meron po silang fresh na grape juice, tinatawag pa rin yung wine. Oinos. So, depende sa context, depende sa panggagamitan, yung oinos is tumutukoy sa fermented and fresh grape juice. So, anything that was from the fruit of the vine was called wine. Anything po, mga kapatid, na nagagaling sa puno ng ubas ay tinatawag nilang alak. Kahit na fresh grape juice ito, tinatawag pa rin siyang alak, mga kapatid. Wala kang mababasa dyan sa banal na kasulatan patungkol sa fresh grape juice. Ang term talaga is wine. Hindi sa ating modern translation. Okay, let's go back to the Greek translation. First, mga kapatid, we have to make it clear that whenever the word wine is used in the Bible, it is not always referring to alcoholic wine like what we are used to today. Pag nag-mention ng wine, automatic, alak sa ating modern translation. So just because the word wine, mga kapatid, is used in John chapter 2, it doesn't mean it is alcohol. Hindi ibig sabihin na gumamit ang bugtong at buhay na Diyos, gumamit ang Juan, mga kapatid, ang Book of John, ng wine dito, ay it doesn't mean, mga kapatid, na ito ay alcoholic beverage. So, typically, today, we hear wine. We think that it's alcoholic. Okay, pag nakarinig tayo ng alak, nakarinig tayo ng wine, wine, nakakalasing yan. Di ba sa atin ngayon, sa ating modern day ngayon, di ba? But that wasn't the case in the Bible times. Hindi po yan ang kaso ng banal na kasulatan, mga kapatid. Okay?
always remember, matatawag lang siya na wine once dumaan na siya sa fermentation process. Ang fermentation process, umaabot po ng 1 to 2 weeks. Alam mo yung wine? Sa mayayaman mga kapatid, nagtatago yan sila ng mga wine. Alam mo yung mga wine daw na collection, 1980s pa lang or 1540s pa lang, mas masarap, mas tumatagal, mas lalong sumasarap yung wine. Kaya fini-ferment nila yan mga kapatid, mahabang panahon. Kaya mas matagal, mas mahal. Kasi because of fermentation mga kapatid. So, matatawag lang siya na wine mga kapatid pag dumaan siya sa fermentation process. Ito yung sugar plus yeast equals ethanol, alcohol. Plus carbon dioxide. So by definition mga kapatid, wine is an alcoholic beverage made from the fermentation of grape juice. So yung grape juice mga kapatid, automatic yan. Pag once in-harvest yan, tapos nagkakaroon na ng air, automatic nag-umpisa ng mag-ferment. Nag-uumpisa na ang process mga kapatid. Once, pag apak-apak pa lang nila mga kapatid, sa panahon na hinarvest, tapos apakan para mag-produce ng fresh juice, automatic nag-uumpisa na ang fermentation process niyan. Ibig sabihin, merong alcohol niyan mga kapatid, fermentation process. So, there was several varieties of wine. Marami pong klase ng wine. 'Di ba? Meron pong fresh na grape juice mga kapatid mula sa pag-aani tulad ng sa kumpol ay tinawag nila itong alak. It's called a new wine. So, yung fresh grape juice, tinatawag siyang new wine. You remember mga kapatid, ang sinabi ng bugtong at buhay na Diyos? Luke chapter 5 verse 37. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Lucas 5:37. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang lumang sisidlan, matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So what does it mean mga kapatid? Nag-mention ito ng new wine, bagong alak. So that's unfermented grape juice. Ibig sabihin ng unfermented, walang alcohol. Hindi dumaan sa proseso mga kapatid ng fermentation. Pagkalabas mga kapatid ay, anong ginawa nila? Sa modern kasi mga kapatid, ang ginagawa is tinatanggalan siya ng yeast. Sugar na lang ang natira. So yung mention dyan sa Luke chapter 5 verse 37 na bagong alak, new wine, nang ibig sabihin ay unfermented po ito na grape juice. And sometimes, kinoconcentrate nila yung grape juice mga kapatid. Tinatry nilang i-dehydrate. Kasi yung fresh na grape juice, nagpuproduce po siya ng 82% water. 'Di ba? Na na-extract po nila sa panahon po na pinaprocess nila into juice ang wine, ang grapes mga kapatid. Alam mo, pag pinatravel nila, pag binebenta nila, ganito ang ginagawa. Yung grape juice mga kapatid, ginagawa siyang concentrate. Anong ibig sabihin ng concentrate? Puro. Para pag travel nila mga kapatid, magaan na lang dalhin. Kasi yung 82% po ng grape juice ay tubig. So, ang ginagawa po nila mga kapatid, sa paraan na, anong tawag dyan? Binuboil nila, pinapakuluan nila mga kapatid yung grape juice para yung tubig ay ma-release, mawala yung tubig at ang matira, kung sa ating term pa ay parang jam na lang. Puro na talaga, concentrate na talaga, yung syrupy na talaga, yung parang syrup siya or parang paste. Yun ang matira. Tapos, tinatravel nila yan, binibenta nila yan, after ibenta nila yan, pag nakarating na yan sa destination mga kapatid, at the time na umabot na yan sa destination niya, doon nila nilalagyan ulit ng tubig. Pero during sa travel, ang ginagawa nilang concentrate yan, puro. Okay, walang tubig, tinatanggalan nila kasi bigat eh. Nasa ilang gallons din yung tubig na yan mga kapatid. Na napoproduce ng grapes. So, nagagawang puro mga kapatid. So, this product could be stored for long periods because the high sugar concentration prevented fermentation. Hello? Yung puro mga kapatid, yung puro na grapes mga kapatid, kung maraming sugar concentration, natitigilan po, nagsastop po yung fermentation process. Kaya
tinatanggalan nila ng yeast. Sometimes, makikita po natin yung word na strong drink, mga kapatid. But it is not always talking about alcoholic. Okay? It meant, mga kapatid, the wine concentrate, they would add water to. Ibig sabihin ng strong drink ay yun po yung concentrate na grapes, mga kapatid, na tinanggalan ng tubig. Okay? Kaya sinasabi nilang strong drink. Kasi, ano siya, mga kapatid puro siya. Wala siyang halong tubig. Di ba? Ganun naman, parang nagbebenta ka ng juice, mga kapatid. Example, orange juice na concentrate. Di ba? Pag tinatravel mo yan, puro lang yan. Pero pag nagbenta ka na, nilalagyan mo na ng tubig. So, ganun po ang ginagawa nila, mga kapatid. Okay? Mas the more ang sugar, mas the more na ma-prevent ang fermentation process. Yung fermentation, yung chemical reaction, mga kapatid, na pinuproduce ng wine. Kasi, normal lang talaga na mag-produce ang grapes, mga kapatid, ng alcohol. Normal talaga yan. Dahil sa yeast na present sa balat po ng grapes. Yun po ang naging catalyst, mga kapatid. Ito yung nagsimula ng chemical reaction. Nagamit lang din pala, mga kapatid, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, yung pinag-aralan natin sa chemistry. Nagamit lang din pala. Kaya purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Itong inyong maliit na lingkod. So, mga kapatid, so ibig sabihin, yung wine dyan, mga minamahal ko, mga kapatid, hindi porket sinabing wine or alak, it means na nakakalasing. Okay? Kaya ginamitan ng new wine, mga kapatid, it's because fresh grape juice. Okay, ano pa? Number 2 na punto dito. Ang dugo ng bugtong at buhay na Diyos is represented as that wine in the communion. Anong communion? Di ba? His blood cleanses us from all our sin. Yung dugo ng bugtong at buhay na Diyos ang naglinis sa ating mga kasalanan. Ano ang represent ng dugo ng bugtong at buhay na Diyos? Wine. Matthew chapter 26 verse 28 to 29. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Matthew chapter 26 verse 28 to 29. Sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So what does it mean, mga kapatid? Sinasabi ko sa inyo, hindi ko na inumin itong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo niyo sa kaharian ng aking Ama. So it means, mga kapatid, maglalasingan tayo? Ito ba ang punto nito, mga kapatid? Kung gusto ipipilit natin na fermented wine yung ginamit ng bugtong at buhay na Diyos, anong ibig sabihin ng wine? Nag-represent ng kanyang dugo. See? Alam mo, during sa Santa Cena, mga kapatid, every second Sabbath of the month, mayroong Santa Cena, di ba? Na ang ginagamit natin, unleavened bread, tinapay na walang libadura. Ang tinapay na walang libadura is a symbol of our Lord Jesus Christ's perfect body. Then, the unfermented grape juice, mga kapatid, was a symbol of His pure blood. Puro, walang halo, mga kapatid. Ginagawa po natin yan, mga kapatid, sa Santa Cena natin. Alam mo, mga kapatid, ano bang ginagamit natin? Ano bang ginagamit natin sa ating Santa Cena, mga kapatid? Wine ba na alak ba na nakakalasing? Yung Maria Clara ba na alak? Ano ba? Yung May ba na alak, mga kapatid? Kasi yung May, mga kapatid, sinasabi nila, that's grape juice lang daw. That's not true. Fermented ang May, mga kapatid. Alam mo, ang hindi fermented, mga kapatid, itong Welch. But I'm not promoting, mga kapatid. Hindi ako bayad dito. Ito po yung ginagamit natin, mga minamahal ko, mga kapatid. Ito yung ginagamit natin sa Santa Cena because it is 100% grape juice. It's not fermented, mga kapatid. Hindi ito dumaan sa fermentation process. Hindi ito dumaan sa fermentation process. Itong Welch, mga kapatid, itong Welch is grape juice is unfermented. It was invented by Dr. Thomas Bramwell Welch.
Okay mga kapatid? Siya po ang nag-invent nito mga kapatid. Who used pasteurization rather. Ang pasteurization, mga minamahal ko mga kapatid, para nag-topic na tayo ng Kem dito mga kapatid. Ang pasteurization, ito yung process na pinapainit yung pagkain o di kaya yung inumin mga kapatid to a specific temperature para patayin po ang bakterya, patayin po ang yeast at saka mold. Bakit nagiging fermented ang wine? Because of the yeast. So yun po ang tinatanggal sa pasteurization process. At ito mga kapatid, this is unfermented wine. Hindi po ito mga kapatid, wala po itong alcohol. 100% grape juice. Okay? Masarap itong inumin mga kapatid. Hindi ito nakakalasing kasi grape juice lang ito. Okay? So, unfermented mga kapatid, tinanggal ang yeast mga kapatid para hindi siya nakakalasing. Walang ethanol, alcohol, hindi siya nakaproduce ng ethanol at carbon dioxide. It's because tinanggal ang yeast, mga kapatid, sugar na lang ang natira. Ang sugar, pag puro concentration, ay ito po ang pumipigil na mag-ferment ang wine o ang grapes. Parang nauhaw ako mga kapatid. Ganon kasarap mga kapatid. Baka ganito talaga yung natikman nila, sobrang sarap. 'Di ba mga minamahal kong kapatid? Hindi ako nag-promote ng Welch, pero I prefer talaga na Welch. Kasi sinasabi ng ating mahal na galang-galang na Pastor Lahi, huwag po tayo gumamit ng ibang mga juice mga kapatid sa Santa Cena. Ano bakit? May bumili ng tang. Yung tang kasi nga nabasa grape juice, mga kapatid, natawa na lang si Pastor Lahi. Kasi may bumili ng tang kasi ginawa yon sa Santa Cena, tang daw, grape juice. Ito po mga kapatid ang advisable. 100% grape juice talaga ito. So, from Concord grape mga kapatid. No sugar added, 100% vitamin C. Ha? So, ginamitan po ito ni Dr. Thomas Bramwell Welch mga kapatid ng pasteurization. Ito yung pagpainit para patayin ang yeast and bacteria sa grapes mga kapatid. Ha? So, ito yung ginagamit natin sa Santa Cena. Hindi tang ha, hindi Nestle ha, hindi mga flavored na mga juice ha. Dapat pure na juice at hindi rin Maria Clara at hindi rin May. Dapat Welch. Ha? Welch mga kapatid. Kasi yung Maria Clara, yun na talaga yung may alcohol. So, ano sinabi ng Matthew 26 verse 28 kanina? Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. So, it can't be, mga kapatid, fermented wine that causes people to get drunk. Hindi ito fermented wine. The Bible itself condemns it, mga kapatid. Ha? Ito ang dugo ng bugtong at buhay ni Diyos, nagrepresenta ng wine, tapos gagawin mong fermented. Mga minamahal ko mga kapatid, kinukundi na ito ng banal na kasulatan. Proverbs chapter 20 verse 1. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Proverbs chapter 20 verse 1. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang nagpakalulong dito. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Tingnan mo, contradiction na ito mga kapatid. Kung sasabihin mo, ginawang alak ng bugtong at buhay na Diyos kasi nag-request daw. Ha? Sabi pa ni Brother Buwas kanina, hindi daw nakakahubog yung alak na ginawa ng bugtong at buhay na Diyos. Sabi ni Sister Queenie, mayroon po pala talagang significance ang iniinom po sa Santa Cena na nagsisimba po sa dugo ng bugtong at buhay na Diyos. Yes, it should be 100% grape juice. Hindi pwede ang tang. Hindi pwede ang, yung mga binibenta dyan. Hindi pwede yung mga flavored lang mga kapatid. Yung flavored juice na grapes, hindi pwede. Ito talaga, 100% grape juice. Kasi nagsimbolo po ng dugo ng bugtong at buhay na Diyos. At yung dugo ng bugtong at buhay na sinisimbolo ng wine ay hindi po fermented. Wala pong halo mga kapatid. That's why 100% grape juice. Okay? So ang alak mga kapatid ay nagpapababa sa dangal. Bakit? Maraming lasing mga kapatid. Alam mo, usually ang mga aksidente ngayon, 50% mga kapatid dahil sa alak. Pag may alak, may balak. 'Di ba?
Ganun po ang nangyayari mga kapatid. But ang bugtong at buhay na Diyos was the spotless Lamb of God. So the blood had to be pure as well. So ano yung number 3? Number 3, the amount of wine that our Lord Jesus Christ made from the water, mga kapatid, would have been enough to send people to hospital. Ilan ba ang ginawa ng bugtong at buhay na Diyos? John chapter 2 verse 6. Basahin natin ulit. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Juan 2:6. May 6 na banga doon. Ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So you see mga kapatid, ang mga yun ay nakalaan para sa paghugas, ceremonial washing and purification. So pinalitan ng wine ng bugtong at buhay na Diyos ay hindi yun nakakalinis ang ating kasalanan. So yung wine, yung dugo ng bugtong at buhay na Diyos, ibig sabihin yung wine na pinalit ng bugtong at buhay na Diyos doon, akala lang natin kasi mga kapatid, hindi, walang symbolism yun. Mayroon yun mga kapatid. Yung nandoon sa laman ng, ilan daw, 6 water pots mga kapatid, 6 na banga, ay gagamitin nila yun sa ceremonial washing na pinalitan ng wine na nagsisimbolo ng dugo ng bugtong at buhay na Diyos, in which ito yung naglilinis sa ating kasalanan. So, 6 water pots, 6 na banga. Ilan ang, mga kapatid, sa isang banga, ilan ang binubuhos nila? 20 to 30 gallons. So, ang 20 gallons, mga kapatid, is approximately 75 liters. Okay, tingnan natin. So, sa bawat isang banga, mga kapatid, nilalagyan nila ng 20 to 30 gallons. So, ilan yung 20 gallons, mga kapatid, sa litro? 75. So, sabi pa dyan, mayroon daw 30 gallons. Okay, palagay natin 30 gallons. So 30 gallons, mga kapatid, sa isang ano tawag nito? Sa isang banga, mga kapatid. So, 113 liters. So, ipagpalagay natin, yung 20 gallons, mga kapatid, example lang kasi 20 to 30. So, dito tayo mag-pick sa 20 muna. So, merong 6 na banga. Tapos, ang bawat banga ay nilalagyan ng 20 gallons na 75 liters. So, 6 na banga, 6 water pots, times 20 gallons or 75 liters. A total of 450 liters of wine. Okay? 450 liters ng alak. So kung dito tayo kukuha sa 30 gallons mga kapatid per water pot or sa bawat banga, i-times na natin, 6 yun na banga. 6 times 30 gallons o yung pag i-convert natin into liters, 113 liters. So 6 times 113 is equals to 678 liters. Ganon kadaming alak ang ginawa ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? So, kung ito mga kapatid ay alcoholic, kung ito ay fermented, pwede po lahat ng mga bisitang nakainom ay mapuntang hospital. Alam mo bakit? We know that wine has a higher alcoholic content than other liquors, mga kapatid, right? Alam mo yung beer, mga kapatid, 4 to 7% lang ang alcohol content niyan. But ang wine, mga kapatid, 12 to 15% ang alcohol content niyan. Yung red wine. Ha? So, bigyan ko kayo ng idea sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Baka kasabihin nyo, okay lang maglasing. Kasi pakunti-kunti lang naman. So, good one dito, mga kapatid. Ang bugtong at buhay na Diyos, gumawa ng milagro, unang milagro pa, tapos, ang ginawa niya, para saktan lang ba ang mga tao? Para lasingin lang ba ang mga tao? Rather than to be a blessing to them? Kesa sa magiging pagpapala siya? Parang hindi tama yun, mga minamahal ko, mga kapatid. Ha? If alcoholic itong ginawa ng bugtong at buhay na Diyos na alak, mga kapatid, this amount would cause mass drunkenness, violating Habakkuk chapter 2 verse 15. Basahin nyo na lang yan. Habakkuk chapter 2 verse 15. So moreover, mga kapatid, sa anong punto inilabas ng mga tagapaglingkod ang alak na ito? When was it, mga kapatid, that our Lord Jesus Christ turned the water into wine? John chapter 2 verse 10. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Juan 2:10. At sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Diba mga kapatid? They brought it out, mga kapatid, at the end when men have well drunk already.
So inilabas yung ginawa ng bugtong at buhay ng Diyos, yung tubig na naging alak mga kapatid, nung lasing na mga kapatid, nakainom na ang mga tao. Lasing na mga kapatid ha? So anong punto dito? So dahil nakainom na sila mga kapatid ng alak talaga. Alak talaga na may alcohol content yung ininom nila nung una. So itong new batch of wine na ginawa ng bugtong at buhay ng Diyos mga kapatid, kung ito po ay alcoholic na wine mga kapatid, kung ito po ay fermented na wine mga kapatid, pwede pong dalhin ang mga tao sa libingan. Bakit? Tingnan mo ilang litro yun mga kapatid. Ilang litro yun? Around 678 liters? Pwede kang dalhin. Diretso hindi ka na dadaan ng hospital. Patay ka na diretso. Yes, you can die mga kapatid from drinking too much alcohol. Tinatawag itong alcohol poisoning or alcohol overdose. So mga kapatid, yes, nakakamatay po pag nasobrahan ng alcohol. Nangyayari mga kapatid, alam mo bakit nakakamatay? This happens when the amount of alcohol in your bloodstream is so high that it shut down, mga kapatid, critical life support function in the brain. Alam mo, pag nakainom ka, umiinit yung katawan mo. Sinearch ko lang. Pag nakainom ka, mga kapatid, umiinit yung katawan mo, mga minamahal kong kapatid. So that's why kung may sakit ka sa puso, aatakihin ka kasi na-overdose ka na. Na high blood mga kapatid. So, nakakamatay po pag nasobrahan ng inom ng alak. And imagine, mas marami po ang alcohol content ng wine compared to beer. Hindi ako nag-promote ng beer dito ha. Sinasabi ko sa inyo, mga minamahal kong kapatid. Bakit? Pag nasobrahan ka ng alcohol sa iyong katawan mga kapatid, ang nangyayari niyan? Pumapasok yan sa iyong bloodstream. Humahalo na yan sa iyong dugo, paakyat sa iyong utak mga kapatid. Kaya that's why umiinit ka pag ikaw ay nakainom. Tapos, bumibilis yung heart rate mga kapatid. Tapos, ang nangyari? Inatake. Diba? So, sa ganun karaming ginawa na alak ng bugtong at buhay na Diyos, 675 or 673 liters mga kapatid, pwedeng dalhin ang mga tao, hindi nadadaan ng hospital, diretso na libingan. Hindi po pumunta ang bugtong at buhay na Diyos dito sa mundong ito mga kapatid. Para pasakitan po ang tao mga kapatid, but to be a blessing. Ano sinabi niya? Hindi destruction ang pagpunta niya dito, but salvation. Okay? Hindi po siya gumawa ng alcoholic wine mga kapatid. But ito ay simpleng grape juice lang mga kapatid, of which the Bible also calls wine. So wala kang mababasang grape juice yan. Okay? Wala kang mababasang grape juice sa banal na kasulatan. Ang ginagamit is wine as a symbol of the blood of Christ. Diba? So, ang ginagamit natin mga kapatid, 100% grape juice sa ating Santa Cena. Ibig sabihin, nagsimbolo, ito ay alak, ito ay wine, hindi sa ating modern na pagkaintindi, kundi sa panahon ng bugtong at buhay ng Diyos, sa panahon na isinulat ang banal na kasulatan. Sinasabi nila mga kapatid, na hindi daw, kung grape juice daw yun, wala daw yung lasa. Anong magagawa mo kung pasarapin ang bugtong at buhay na Diyos yun? But we are sure mga kapatid that hindi fermented wine yun. Isang fresh na grape juice ang ginawa ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi spotless po mga kapatid. So ang wine nagsimulo ng dugo ng bugtong at buhay na Diyos, hindi pwede fermented yan. Diba? That's puro. That's pure mga kapatid. Pure wine. So kung mababasa mo sa verse 10, meron pong binigkas doon na isang napakahalagang katotohanan. Ano sinabi doon? Ngunit sa huli ninyo nilabas ang masarap na alak. So the world, mga kapatid, assumes good wine means high alcohol content. Pag masarap na alak, ibig sabihin, mga kapatid, mas mataas yung alcohol content niyan. Yun ang translation ng makamundo, ng makasanlibutan. But in the ancient world, mga kapatid, ancient world sa panahon ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, preservation was a struggle. Nahihirapan po sila, mga kapatid, mag-preserve. Nahirapan po silang mag-preserve, mga kapatid, without refrigeration. Ang juice po would ferment.
and spoil into vinegar or alcohol very quickly. Kaya sinasabi ko sa pagdurog pa lang nila, nag-uumpisa na ang fermentation process. Kasi mga kapatid, dahil po sa skin, dahil po sa yeast na present dito. So, to have pure, sweet, and fresh grape juice, mga kapatid, was a rare luxury. It was the best because it was uncorrupted. Hindi, wala pong halo, mga kapatid. So, alam mo, mayroong deep spiritual lesson dito, mga kapatid. The world offers you pleasures that start sweet but end bitter. Kagaya na lang ng alcohol, mga kapatid. Alam mo, pag tinikman mo, mga kapatid, masasabi mong good wine, masarap. Pero anong dala ng alcohol? Pagkatapos, sakit sa ulo, hangover, sira ang pamilya, and pagsisisi. Pero ang bugtong at buhay ni Diyos, He keeps the best for last. Okay? He offers a joy that leaves no hangover. Okay, nagbigay siya, mga kapatid, ng hindi ka ma-hangover, mga kapatid. Okay, nag-alok siya ng kapayapaan na hindi nagpapalabo sa iyong kaisipan. Ngunit, nililinaw ito. Ano sinabi ng John chapter 2, verse 11? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Juan 2:11. Ang nangyaring ito sa Kana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kaniyang kaluwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. This is the first miracle, mga kapatid, that our Lord Jesus Christ performed on this earth when He started His ministry. Ito yung unang ginawa niyang milagro, mga kapatid. Kaya nung nag-aral ako ng banal na kasulatan, mga kapatid, sa tulong ng banal na Espiritu, may nininote ako eh. Ito ang unang milagro na ginawa ng bugtong at buhay ni Diyos. Yung alak, yung tubig ginawa niyang alak. So ito yung first na milagro na ginawa ng bugtong at buhay ni Diyos, mga kapatid. The Bible says He manifested His glory, and as a result, the disciples believe on Him. Pinakita niyang kanyang kalulatian, mga kapatid. And itong milagro na ito was performed. Ginawa ito ng bugtong at buhay ni Diyos also for the strengthening of the faith of the newly called disciples, Philip and Nathaniel. Bago lang niya tinawag ito in John chapter 1. So, bugtong at buhay ni Diyos knew, mga kapatid, that every opportunity He had to strengthen their faith was paramount. Ibig sabihin, pinakamahalaga. Okay? Also, ang grasya ng bugtong at buhay ni Diyos sa wedding feast na ito, sa kanyang presensya, na kanyang ginawa, mga kapatid, the same sa unang kasalan na naganap doon sa Garden of Eden, mga kapatid, na nandoon ang bugtong at buhay ni Diyos at the very beginning between Adam and Eve. He showed the importance of social interaction. He showed. Maraming nagsasabi na hindi ka daw pwedeng makipag-socialize sa mga lasinggero. Pero alam nyo ba, mga kapatid, ang bugtong at buhay ni Diyos would eat and laugh, mga kapatid, with the sinners to the point that people thought that He was drunk. Nakipagsalo siya sa mga taong makasalanan. Nakipagtawanan siya sa mga taong makasalanan, mga kapatid. Anong tinawag sa kanya ng mga Pharisees? They called Him a wine bibber. Lasinggero daw ang ating bugtong at buhay na Diyos. Yung habit ng bugtong at buhay na Diyos, panay-inom daw ng alak. Ngunit, mga kapatid, ginagamit lang po ito ng pagkakataon ng bugtong at buhay na Diyos para ibaling ang puso ng mga tao sa makalangit na mga bagay. Kaya ang ating mahal at kagalang-galang na pasulahi, kasama niya, mga kapatid, mga umiinom. Pero anong iniinom ni Pastor Lahi? Pineapple juice. Makipag-socialize ka, pero huwag kang makiayon sa makasanlibutan. Yun ang sinasabi natin. Makipag-socialize ka para madala mo rin yung magandang balita. Pero hindi ikaw ang aayon sa makasanlibutan. And lastly, mga kapatid, remember na itong milagro na ito was a result of the faith that Mary had in our Lord Jesus Christ. Diba? Bakit nagawa yung milagro na ito sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos? Dahil sa pananampalataya po ni Maria, na ina ng ating Panginoong Hesukristo. Even though, mga kapatid, na misunderstood po ito ni Maria, ang misyon ng bugtong at buhay ng Diyos at that point. Yung simpleng pananampalataya niya ay binigyan po ng reward ng ating bugtong at buhay na Diyos. So, with the simple faith that we have today, mga kapatid, if you have a faith as the grain of a mustard seed, mga kapatid, kahit maliit yun, alam mo yung pinakamaliit na buto sa sanlibutan ay yung buto ng mustasa. Pero pag once itinanim mo yan, ay unti-unti itong lalago, mga minamahal ko, mga kapatid.
So, ang ating pag-unawa sa gawain po ng bugtong at buhay na Diyos ay lalago lamang at magpapalakas po din ang ating magpapalakas ang ating pananampalataya at mag-uumapaw po upang maging isang malaking pagpapala po tayo sa ibang tao. Tingnan mo mga kapatid, yung simpleng pananampalataya ni Maria mga kapatid, yung simpleng pananampalataya niya mga kapatid overflowed to a blessing to every person who attended the wedding feast that day. 'Di ba? Sino ba ang 'di ba? Hindi lang siya ang pagpapala para sa kanyang sarili kundi para sa ibang tao. Hindi napahiya yung kinasal, hindi napahiya yung groom at ang bugtong at buhay na Diyos gumawa ng kanyang unang milagro mga kapatid. Doon mga kapatid sa wedding at Cana. So it can be with us as well mga kapatid. Faith not only for blessings for ourselves, but a faith that will shine out and be a blessing to the whole earth. Yung pananampalataya mga kapatid na hindi lang tayo ang nakakabenepisyo, kundi pati ang buong sanlibutan. We are the light and the salt of the earth. Ang natapik ko na to sa inyo. So yung milagro po na ginawa ng bugtong at buhay ng Diyos sa kasalan po doon sa Cana mga kapatid is a call to transformation. Ang bugtong at buhay ng Diyos took an ordinary water, colorless, tasteless, common, and transform it into something rich, purple, and sweet. Alam mo yung tubig mga kapatid, walang lasa, walang kulay, common lang mga kapatid, pero tinransform ito ng bugtong at buhay na Diyos into something rich, purple, and sweet mga kapatid. So yung tubig doon na ginagamit nila sa ceremonial washing ay pinalitan na ng bugtong at buhay na Diyos ng bino mga kapatid, ng alak, nang nagrepresent ng dugo ng bugtong at buhay na Diyos na kanyang isinakripisyo ang kanyang buhay doon sa kalbaryo ng krus mga minamahal kong kapatid. He wants to do the same for you. He wants to take your life and transform it by His grace, mga kapatid. He offers you the new wine. Nang ibig sabihin ito, yung dugo ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang kaharian. The gospel na ito po yung nagre-refresh ng ating mga kaluluwa, mga minamahal kong kapatid. Let us choose the best wine. Let us choose a life of sobriety, mga kapatid. Kahinahunan, mapagkumbaba, may pagpipigil sa sarili, sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos. A life of purity and a life filled with the Spirit of God rather than the spirit of this world. Yung buhay natin na puno ng banal na espiritu ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, kaysa espiritu ng makasanlibutan. This is a call of transformation. Na itong alak na ito, mga kapatid, it's not an alcoholic drink, mga kapatid, na ginawa ng bugtong at buhay na Diyos. Huwag po natin intindihin ang banal na kasulatan sa pamamagitan ng ating translation, modern translation. But let us go back to the Greek word, mga kapatid, na yun ang translation sa New Testament. And in which, mga kapatid, nasabi ng bugtong at buhay na Diyos ito, New Testament, the Book of John, ito yung ito yung translation ng bagong tipan. So, ang bugtong at buhay na Diyos ay nanawagan ng transformation sa ating buhay ngayon. Gusto ng bugtong at buhay na Diyos na maguhin tayo, mga minamahal ko, mga kapatid. Kaya, piliin natin, mga kapatid, ang buhay na gusto ng bugtong at buhay na Diyos na ayon po sa kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. A life of purity, mga minamahal kong kapatid. Yung spirit ng bugtong at buhay na Diyos at itong huling kapanahunan, let's ask for God sa kanyang huling ulan. Panalangin natin, mga kapatid, na tulungan tayo ng bugtong at buhay na Diyos sa palagi-lagi, mga minamahal kong mga kapatid. And always remember, okay, na ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, mahal na mahal tayo. Hindi lang ito ang milagro na gagawin ng bugtong at buhay na Diyos sa iyong buhay. Marami pa, mga kapatid, maraming milagro pa ang gagawin ng bugtong at buhay na Diyos sa iyong buhay kung ikaw ay manampalataya, ikaw ay magtiwala sa bugtong at buhay na Diyos. Mapalad ang mga taong hindi nakakita pero sumampalataya sa bugtong at buhay na Diyos.
So purihin po ang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, mga Kristong pinakamakapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Always remember, hindi lahat ng wine ay nakakalasing. Kagaya na lang nitong aking iniinom ngayon na 100% grape juice, mga minamahal kong kapatid. Concord grape, mga kapatid. So, maraming klase ng wine, mga kapatid. Merong hindi nakakalasing, merong nakakalasing. But always remember, ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, ay hindi tayo bibigyan ng bagay, mga kapatid, na ikakapahamak natin. So do you think, mga kapatid, yung 673 liters na wine na yon para ipahamak ang mga tao na nagpunta sa kasalan? Hindi po, mga kapatid. So, hindi yan fermented and hindi siya dumaan sa fermentation process. At ang bugtong at buhay na Diyos nang nakakaalam kung paano niya ginawa yon. It's beyond sa ating understanding, mga minamahal ko, mga kapatid. Ang bugtong at buhay na Diyos na kung paano niya ginawa yun na masarap. As masarap sa lahat ng mga wine na natikman, mga kapatid, ng mga pumunta sa kasalan. So, tandaan natin, mga kapatid, na hindi po yun alcohol. Hindi po yun alak na nakakalasing. It's 100% fresh grape juice. Puri na bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, mas kusong pinakamakapangyarihan sa lahat. So, sinabi ni ang ating Back to Christ apologist, ang Hebrew word ng wine is yayin, meaning general wine, fermented or unfermented wine. Yes, ang mga kapatid, ang Hebrew is yayin, but the Greek word is oinos. Nang ibig sabihin ng oinos is tumutukoy sa dalawa, depende sa context. It's fermented and unfermented or 100% grape juice. So, Greek word ng alak ay tatlong klase, oinos, general wine, made from grapes. Kahit ilang galon inumin mo, hindi ito nakakalasing at ito ang ginawa ng ating bugtong at buhay na Diyos na walang mababasa na talata na nagpatayan sila dahil nangalasing sila. Number 2 is Shekar, may 90% alcohol content, equivalent 80% proof. Ang mga tanduay may 80 to 90% rum. Ito'y factory na ito ay around 15th to 16th century na nabuo. Sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, wala pang factory na makabuo ng rum na nasa halimbawa tanduay rum. Glucose, ito ay wine, equivalent sa atin ay beer na may 6% alcohol content. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Yung glucose, mga kapatid, is sugar na pinoproduce po ng prutas. Yung prutas po ay nagpo-produce po siya ng glucose. Natural po yan na sugar in which present din po yan sa wine. But the more sugar, mga kapatid, that's why yung ginagawa nila, kinoconcentrate nila para mag-stop po ang fermentation process. Kasi, mga kapatid, generic term po ang ginamit ng bugtong at buhay na Diyos and it's up sa context natin. So, ginagawa nila, kinoconcentrate nila, mga kapatid, to stop or to prevent i-prevent nila ang fermentation process na dahil sa yeast na present dyan. Kasi yung yeast po, mga kapatid, ito po yung nagiging dahilan bakit po dumadaan ng chemical reaction ang grapes. Kasi right after na i-harvest yan at inaapakan nila yan, automatic dumadaan na yan ng fermentation process. Meron po mga wine na 0.01% alcohol. Diba? At sinasabi nila, like I prefer, mga kapatid, kung juice talaga, yung wine talaga, itong Welch. Kasi yung May kasi, mga kapatid, sinasabi dyan, no % alcohol daw. That is not true. Okay? Once ang wine, mga kapatid, wine, nagpuproduce siya ng automatic, nagpuproduce siya ng sugar and yeast. So, mayroon pa rin yan, dumaan pa rin yan sa fermentation process. Siguro, ang alcohol content niyan, 0.01%. Maliit lang. Pero nakakalasing pa rin yan. So, sabi ni Sister Irma Hinita is watching with you. Okay. Sabi ni Sister Marifel Asimosa Algabre, Haiti, good evening. Dahil ko ng bugtong buhay ng Diyos. Amen. Shalom Alikim. Sister Queenie Kabahog, mayroon po pala talagang significance ang iniinom po sa Santa Cena, nagsisimbolo po sa dugo ng bugtong at buhay ng Diyos. Yes. Hindi po tayo pwedeng gumamit ng tang. Yung juice na tang. Hindi po. Dapat 100% grape juice, mga kapatid, dahil nagsisimbolo po ito ng dugo ng bugtong at buhay na Diyos. Sabi ni Sister Queenie Kabahog, may gabi po sa lahat ng namanood ng live, higit sa lahat sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Magandang gabi din po sa ating gagalang-galang at minamahal si Sister Deborah. Marami po kami nakikinig ngayon.
Ano pa? Sino pang nag-greetings dito? Sana yung ibang nag-greetings? Sister Dulce, the cousin. Sister Dulce, the cousin. I'm watching video, Shalom Alikim. Okay? Sister Susan Alcantara. Good eve, everyone. Sister Cherry, we miss you po and we miss you, Sister Susan Alcantara. Okay, let's go back sa baba. Pastor Joseph Fabregas Fonte, Sister, tanong ko lang po, anong alak ang sinasabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 23, huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Yung alak po dyan, Pastor Joseph Fonte, ay minsan, gina-apply po medical purposes. Kasi may sakit sa tiyan, mga kapatid. Ito yung problema kay Timoteo. May problema may sakit, sa kanyang health, mga kapatid. So, na-interpret siya as, anong tinatawag nito? Medical recommendation. At not to the point, mga kapatid. Example, in every rule, there's an exemption. Etong ininom ni Timoteo, yung sinabi ni Apostle Paul dito, mga kapatid, dahil po sa madalas na pagsakit, mga kapatid, ni Timoteo. That's why, hindi lang basta tubig ang in-apply ni Apostle Pablo. Sabi niya, uminom ka rin kahit konting wine. Pero hindi yun wine, mga kapatid, na nakakalasing. Okay? Hindi yun wine na nakakalasing, mga kapatid. Okay? Mayroong mga wine na nakakalasing, mga kapatid, pero ito po yun, na-apply po, sa unang panahon kasi in ancient times, ginagamit po yung wine as medical purposes, mga kapatid. Ginagamit din siya. Sabi nga ni Apostle Paul, mga kapatid, keep yourself pure, mga minamahal ko, mga kapatid. Kaya ang reason lang nito na pinainom ni Apostle Paul ay for health purposes. Okay? So, sino pang nag-greetings? Mayong gabi sa inyong tanan, sa Fuentes, mayong gabi Marami kasing nag-interpret nito, mga kapatid, patungkol sa John chapter 2 na nagpainom ang bugtong at buhay na Diyos. At iba naman yung senaryo natin dito kay Apostle Paul na sinabihan niya si Timothy dahil sa frequent po na illness, dahil sa sakit po ni Timoteo, in which in ancient times kasi ginagawa nilang medical sanitary of purpose ang wine, but konting wine lang yun, mga kapatid. In every rules there's an exemption. Okay, pahabol dito. Brad Gilbert, wala pang distillery factory na makabuo ng Tanduay Ram. Ang alak na tinutukoy dyan na fermented wine, grapes pa din ang pinanggalingan. Ang alcohol content ng equivalent inumin ng babae, San Miguel Apple. Actually, wala naman talaga silang gamit before. Kaya, isang malaking debate ito, mga kapatid, patungkol sa alak na ginawa ng bugtong at buhay na Diyos. Isang malaking debate, it's because, mga kapatid, wala pa naman nag-exist doon. Wala pang pasteurization process na tinatanggal yung wine at tinatanggal yung yeast. So, very controversial ito, mga kapatid, dahil wala pa namang mga factory during those times. Na ngayon, very modern na, pwede nang tanggalin, pwede na tayo makainom ng 100% grape juice, mga kapatid. So, pag dumaan ng fermentation, alam mo ganito yan. Pag once grapes ang pinag-uusapan, mayroon talaga yung alcohol content. Pag once wine ang pag-uusapan, once grapes ang ating pag-uusapan, mayroon talaga yung alcohol content. Kaya sabihin ng nakasulat dyan sa instruction na no alcohol content, kagaya ng mayroon yan, mga kapatid, kasi dumaan yan ng fermentation.
Siguro nga sinabi ko nga nasa 0.01%. Basta dadaan ng fermentation. Pagkaapak na pa lang mga kapatid ng mga grapes mga kapatid, nag-umpisa na ang chemical reaction. Nga dahil sa skin ng grapes. So, yung tanong ni Pastor Joseph, mga kapatid, napakagandang tanong. Pero hindi ito, hindi ito ang ibig sabihin na to, hindi pleasure or an excuse to drink. Kasi sometimes gagamitin ng ibang tao ito dahil pinainom ni Apostle Paul si Timothy. May sakit po si Timothy, mga kapatid. At anong nakitang remedy? Yun po ang sinabi ni Apostle Paul. Kasi very widely available sa kanila ang grapes during those times. Hindi para malasing si Timothy. Ginagamit ito to treat illness, mga kapatid, yung sakit-sakit. Pastor Jason De Leon, amen. So mga kapatid, maraming salamat po, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pakikinig ngayong gabi. At wala nang humahabol na Okay, maraming salamat, mga kapatid. Huwag na po kayong uminom. Kasi nakakasira yan sa ating kalusugan. Tandaan po natin na yung pag-iinom, mga kapatid, pwede tayong dalhin sa hospital niyan o di kaya diretso libingan pag nasobrahan. Wala pa namang na-record, mga kapatid, ng pag-inom ng mga bisita na dumiretso sila ng libingan o dumiretso sila ng hospital. So, mga minamahal ko, mga kapatid, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig ngayong gabi. Maraming salamat sa palaging panunood. And tandaan po natin, mahal na mahal po tayo ng bugtong at buhay na Diyos, na mga Diyos, Panginoon pinakamakapangyarihan sa lahat. Tandaan po natin, mga kapatid, na malapit na ang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. Konting panahon na lang. Okay, mga kapatid, manalangin bago matulog. Ipanalangin po natin ating mga mahal na mga pastor at elder at di naman kalabisan. Ito yung maliit na lingkod. Ipanalangin din po ninyo ito, mga kapatid. Okay, at ating bansa, ipanalangin natin ang ating kapatiran ng bawat isa, mga kapatid. Tandaan po natin, ang bugtong at buhay ng Diyos, hindi tayo niya iiwan hanggang sa katapusan ng panahon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sabi ni Pastor Jason De Leon, minsan kasi ang tao sa ayaw lang ng mga bawal, maghahanap ng mga talata na pwede mapabor sa kanilang bisyo. Pareho rin sa mga pagkain. Uy, maninood man, kung sa Bisaya pa. Yan, totoo yan. Gaya na lang talaga yan, mga kapatid, na pinapakain na daw. Ang lahat daw ng pumapasok, mga kapatid, ay hindi, marumi. Ang lumalabas yung marumi. E tingnan ang konteksto ng pinag-uusapan dyan, karne ba o tinapay? Pag nakabasa lang, kagaya nito, yung tinanong ng ating mahal na Pastor Joseph Fonte, na anong klaseng wine ang ininom ni Timoteo dito, anong klase? Anong alak? Wine po yun, Pastor Joseph. Kasi during those time, hindi, marumi ang kanilang tubig. Pero pa konti-konti lang. Kaya sinasabi ko, mayroon 0.01% na alcohol. Kasi ginagamit din siya natin para sa ating kalusugan. Pero hindi to the point, mga kapatid, na para lang kay Timoteo. Ito ganito, Para kay Timoteo lang ito kasi may sakit si Timothy. Gamitin na naman to ng ibang tao, mga kapatid, na mag-inuman na kasi pinainom si Timothy. Si Timothy lang ang sinabihan ni Apostol Pablo. Kagaya lang kay Pedro. Ginamitan nila, mga kapatid, na nung may vision na pinakita ang bugtong at buhay na Diyos ng Pedro, at tumayo ka na dyan at kumain ka. Sabi ni Pedro, ay hindi pa ako nakakain ng mga karumal-dumal. Ipipilit talaga nila na pinakain talaga si Pedro. Alam mo, kung magiging pilosopo ka, mga kapatid, sasabihin mo si Pedro lang naman ang sinabihan, hindi ka naman kasama. Diba? Bawat context ng kapatid ay ating tinitingnan, mga kapatid. So, maraming salamat, mga minamahal kong kapatid. Have a good night, everyone. Manalangin kayo bago matulog. Okay, maraming salamat. Shalom Aleichem. To God be all the highest glory and honor.
Sabay-sabay tayong awitin sa mahigugmaon mong kamot. Composed and arranged by Pastor Lai. Pagka bantugang Diyos ang batong taguanan ko, ako walay bilining kalibutan. Amahan ko, kuhaan kasing-kasing ko, dili ko kini mahatag nimo, kay kiniimo. Ipalit ko sa imong dugo, anaa sa imong kamot ang kinabuhi ko. Nasayod ka sa pagdudag kahadlo ko. Amahan ko, itugian kung kabubuton ko nimo. Ihatag ko ang tanan, kay ako imo. O ako makabarog sa tubangan mo, nakita ko ang akong pagkamasalay po. Amahan ko, ihandom ko ang kapasayloan mo, ihandom ko ang kalinaw mo. Sa kaluy mo, mihangyo ko. Luwasa ko amahang, luwasa ko. Bisag sa kahuyan ko, bisag sa pagkamasalay ko. Tudlu'i ko, sulobi ko, patindug ako, putli ako, palatayang gumamukan ako, sa mahigong maun mong kamo, guniti ko, ikaw saligan ko, ikaw saligan ko, ikaw saligan ko. Luwasa ko amahang, luwasa ko. Bisag sa kahuyan ko, bisag sa pagkamasalay ko. Tudlu'i ko, sulobi ko, patindug ako, putli ako, bubu'i ko, palatayang gugmamukan ako, sa mahigugmaon mong kamo, guniti ko, ikaw saligan ko, ikaw saligan ko, ikaw saligan ko.
To God be the glory. Shalom Aleichem.